Alright, hello, welcome sa isa na namang episode. Siguro madami na kayong natutunan, ano? Kasi puro reklamador ba ako? Puro ganun yung mga title natin eh. Okay. Dami kaya kasing lesson dito sa Philippines. Okay. Ngayon, napag-alaman natin last week na hindi pala maganda yung nagre-reklamo palagi sa buhay ba? Okay. No. Bakit ba kasi madalas magreklamo ang tao? So, baka kasi tayo ingrato o baka di natin na-appreciate yung meron tayo ngayon. Okay. Kaya tayo nagre-reklamo. Or meron tayong self-interest na pine-preserve, ganun. Saka baka mataas ang tingin mo sa sarili mo. Isa pa yun. Bagay, pag ma-pride ka kasi, no, mareklamo ka rin. No? Oo din. Di ba? Di ako dapat tinatratong ganyan. Binibig deal yung maliliit na bagay. Oo, mga ganun. Majoring the minor. Ganun. So, ano na ba nangyari sa Pilipinas? Wala, no? Tapos na yata yung gera. Sana. Hindi na maingay. Sana ngayon. Pero may mga may mga nagsasabi na kaya palabas lang yan. Parang moro-moro. Para ma-divert na naman yung mga attention ng tao sa mas importante. Pero hindi ka siya binabay. Kasi nga minamamatay ng mga tao. Basta sabi ko naman, whoever wins or whatever man yung mangyari, lagi ang talo naman kasi yung pangkaraniwang tao. Karaniwang tao. Yung mga simpleng mamamayan lang, sila lagi nadadamay. So, ibig sabihin, sa war na mga ganyan, wala naman talagang panalo. Kahit na merong victorious. Pero prophesied naman na yan. Kung nagbabasa kayo ng Bible. Wars and rumors of wars. Mangyayari yan. Although kami, hindi naman kami yung parang, ayan na, malapit na. Parang hindi namin tawag dito, idinudot-dot. Yes. Yung mga ganon. Kasi dapat pag Christian ka, regardless ng kung anong nangyayaring gera, magrepent ka. Hindi dahil doon. Yes. Kung hindi dahil sa sinful nature ng tao, na-realize mo na sinful ka, yun, maganda pa. Yes. Na magrepent ka dahil doon, hindi yung natakot ka lang dahil ayan na, baka nga dumating. Although magandang pantulak yun. Okay. No? Maganda na, nga, no, totoo pala yung Bible, sige na nga. Okay din yun. Pero yun po, so hindi namin siya dinudot-dot yung ganong klaseng mentalidad. So, pwede niyong sabihin na hindi kami masyadong, yung, tawag doon? Ano yan? Hindi naman charismatic ang tawag doon eh. Ano yan? Ano ba tawag doon? Hindi kami masyadong, hindi ko makuha yung tamang word eh. Alam mo yan, yung mga naniniwala sa mga ganong, hindi mga natin, end times na mga, doom and gloom ba? Parang ganon. Hindi natin niro-romanticize. Parang ganon. Sinesensationalize. Okay. Parang, sabi nga ni Jesus huwag kayo matakot. Sinabi ko sa inyo to beforehand para pag dumating man yung araw na yun, hindi tayo mababahala. Huwag kayo matakot. So ang dapat nating gawin? Sinabi niyo naman ni Jesus. Dapat nating gawin ay maging handa tayo dahil hindi natin alam kung kailan babalik. Diba? So regardless kung ano yung nangyayari sa kasi madami nang hula dyan, panahon ni Hitler, eto na. Antichrist na to. Hindi pa pala. Jehovah's Witness, sinulaan yung madami. pagdating ni Christ. Yan. So, wala pong nakakaalam kung kailan babalik muli ang ating Panginoon. Ginagawa nga nilang pang joke yan eh. Kunwari yung kailan ka magbabayad ng utang, yun yung natawa ko, ba't ako yun yung ginagamit na. Diba noong 2020 ba yun? 2012. 2012. Kaya pala may kanta na Party Like it's 2012. Alam mo ba yan? Abutan mo ba yan? Oo naman. Sutad ako. Kala ko di mo alam yun eh. Tuloy mo lang ha. Sige. Sinisinok ako bigla. Ayan, sign yan. Sign yan ng end times. Ganun talaga kapag may edad, sinisinok na. Hindi, joke lang. So, yun lang. Gusto lang namin ipaalam sa lahat na dapat, sabi ni Jesus, di tayo matakot. Huwag tayo matakot. So, wag nating gamitan ng bilang na o gawin.
Huwag nating gamitan ng mga kung ano-anong clock na ayan na, malapit na. Sino ka pa? Kunin mo yung tubig para ano. Ganyan kami ka-informal dito. 'Di ba? Very ano lang. Well, maganda yung Philippians, no? So, itutuloy lang natin. Siguro unahin natin dito na sa 19. 2 pa rin tayo, no? Chapter 2. Kung gugustuhin ng Panginoong Hesus, papupuntahin ko na si Timothy sa inyo para ma-encourage ako sa mga ibabalita niya sa akin tungkol sa inyo. Okay. Wala na akong ibang kasama na kagaya ni Timothy na may concern talaga sa inyo. Okay. Lahat kasi nung iba pa, puro sariling interest lang ang inaatupag. Imbis na yung mga para kay Jesus. Okay. 22. Pero kilala nyo naman si Timothy. Alam nyong tapat siya. Para ko na siyang anak na kasama kong nag-preach ng magandang balita. Okay. Medyo tinaas binomba si Timothy. Pero di naman bomba talaga. Ang pinakikita dito ni Paul is yung kanyang trust at saka yung kanyang reliance kay Lord. Kasi sabi dito, but I trust in the Lord. Ngayon, kumbaga, nung nag-send si Paul ng tao na would represent him and of course, representing Christ, ang pinadala niya yung best, which is si Timothy. Maisingit ko lang, bago niya to pinadala, maganda yung praise na sinabi niya. Kung gugustuhin ng Panginoong Jesus, papupuntahin. Parang kung loloobin ng Diyos. Parang yung sinabi ni Jesus na huwag mong sabihin na bukas pupunta ako doon. Saan yan? Sa James. Diba? Parang masabihin, bukas pupunta ako sa... diba? Ang ganda eh. Kayabangan daw yung ganun. Para bang alam na alam mo yung mangyayari. Paano ba natin i-apply yan sa mga araw-araw na buhay? Na, kunwari, kita tayo next week sige, tignan natin if the Lord is willing. Parang kailangan, hindi tayo yung super sure kasi hindi mo naman alam yung bukas. Ayun din. So, madalas kong sinasabi yan sa mga kaopisina ko, mga biroan. Kasi parang, dadating ang panahon. Aabutan nyo rin itong edad ko. Hindi tayo sure. Yan, hindi tayo sure. Pwedeng mauna. Nakonwood naman sila, di ba? Parang, ano yung kinakatok nyo ka ako? Saka kunyari, yung leave. Kaya gamit ng leave. Kasi mamamonetize nyo yan pag nag-retiro kayo. Sabi ko naman, paano ko malalaman kung maabot ako sa ganung edad? Dahil hindi ko nga ginagamit, baka hindi na talaga ako umabot. So, ang prinsipyo ko na ngayon, kung kailangan ng katawan mo, hindi naman, wala namang masasaktan, o di naman life and death, big deal yung araw na yun. Gamitin nyo. Kaso ang hypocrite ko kung ako sa akin manggagaling mismo yan But ayaw mo mag-leave? Ayoko mag-leave hindi dahil sa ayoko magpahinga. Hindi man necessity siguro sa'yo. Nahihiya ako sa estudyante. Ayun. Iba kasi sa iba kasi nature no work namin Ayun. Kahit na pribilehiyo nyo yun. Yes. Na mag-leave. Parang may mas mataas na duty ka na kasi. Kahit na matutuwa estudyante pag absent ako kasi, ilang class, alam pa. Saka madami kang hahabulin din. Yun yung naiisip ko. Trabaho pa lalo kapag nag-leave ka. Sakit pa ng ulo. Pasok ko na lang. Mamadali pa sila. Ganun. So, yan lang, nasabi ko lang yung maganda nun. So, kumbaga, si Paul dito, dahil positive ang niya sa mga Philippians, na-expect niya positive din yung balita, no? At saka hindi siya masyado nag-expect ng problem dito sa Philippians. Unlike sa Corinthians. So, yun, kinompare na naman dito. In contrast with the attitude of Paul sa kawawa naman yung Corinthians. So, kumbaga, pinadala ni Paul si Timothy sa Church of Philippi because alam niya na pag ando si Timothy, it is as if siya na rin andon. Also, sabi dito, si Timothy is proven yung kanyang character. Okay? Pero wag natin kakalimutan na kahit na proven yung character ni Timothy, ni-remind niya si Timothy na do not let anyone look down on you because you are young. But be a model or example. Be an ideal. Use 5 different na virtues. Na hindi ka man kasing tanda noong mga matatanda doon.
Pero by example and grace, nakikita naman tao na yung age mo does not matter. Hindi, may tendency kasi na pagbata ka, parang minamaliit ka. Bata ka pa, boy! Huwag kang makikisama sa usapan naming matatanda. Di ba may ganun? Cultural kasi yan eh. Oo. May thinking kasi na pag mas matanda, Mas sila matalino. laging which is hindi ko rin naman masisisi kasi foolishness is bound in the heart of the child. And pag kasi nag-grow, it is expected na yung matanda, mas alam na nila yung tama. However, it doesn't always go that way. Kasi kung ganun lagi yung... Hindi laging ganun ang tugtugin. De sana yung laging na-elect sa pwesto sa mga national. Pero ngayon, sir, is okay. May mga term na parang hindi ko alam siguro yung generation na long before sa atin. Before sa atin is yung boomers tsaka generation so X. So parang parang talagang yung pag mas matanda ka, mas marami ka alam. Tingin ko. Dahil yung technology hindi pa ganun ka. Unlike siguro sa atin na parang yung bata naaabutan na, minsan nalalampasan pa alam nung kasi may access na tayo sa information. Oo. Kaya ang madalas ma-scam matatanda. Yes. Ang madalas maniwala sa fake news, matatanda. Yes. Diba? I'm not saying always, pero most of the time, yeah. So, yun yung disadvantage nung generation ngayon para sa mga elderly. Na nauuto ngayon ng mga bata-bata. Yun naman yung nakita ko. So, pinakita dito na tawag dito, Paul recognized just how rare this kind of heart was when he observed all seek their own, not the things which are of Christ Jesus. Nakakalungkot ito. Kasi pag hinalukay mo maigi yung laman ng puso ng isang tao, ano yung motivation niya, ba't niya ginagawa yung ginagawa niya. Nakakalungkot na talaga naman na hindi naman talaga sinisik ng tao minsan yung interest ng kingdom ni God. Self-preservation at self-interest na mo, all seek their own, not the things which are of Christ Jesus. Minsan sa loob pa ng simbahan, may mga ganun na tao. So, kaya dito si Paul, ang pinadala niya, yung tao na hindi self-serving at saka self-seeking. Si Timothy ngayon. At ganun dapat yung mga disciple ni God. O, yun lang. Sige. Wala akong maisip na transition. Matic naman kasi talaga dapat Kaya sa simbahan, yung unang mga disciple, diba? Nung hindi pa sila mga selfless. Panahon ni Jesus. May kanya-kanya pang conflict, tapos pinag-aawayan pa, sino uupo sa kaliwat kanan. Mga ganong bagay, sino yung leader. Biruin mo kahit sa church setting, kahit sa spiritual setting, kahit sa mga simbahan. O, diba? Kahit pastor ka, baka may gano'n kang espiritu. Diba? Baka meron kang ambisyon na sarili mo. May competitive kahit spirit. Kahit na in Jesus' name yan. Oo nga, ang ganda, Yes, we could be in the guise of in Jesus' name. Pero hindi naman si Jesus talaga yung naitataas. Kumbaga, pa-effect mo lang. Or baka naman din nabubulagan tayo. Pwede din yun. Pwede yun. Or self-deceive. Parang, hindi, para kay Lord naman to Parang natabunan na yung dumi ng puso mo. Parang hinuhugasan mo ng verse. Parang ganun Parang dahil may verse kang pinangahawakan, feeling mo entitled ka dun sa mali mong motivation. Nung pinanghawakan mo ba yung verse na yun, do you become more selfless or selfish? Do you become more humble or do you become... Kaya ingat din dapat. Kasi baka yung pagiging selfish ng isang tao, lalo na't isang leader, baka i-account niya sa para kay God naman to Pero sa totoo pala, para sa kanya talaga. Ano niya yun? Ego niya pala yun. Yun yung magandang siya sa atin natin. Yes, exactly. Sa puso natin. Kung meron katiting. Kasi madaling lokohin ang sarili. Akala ko mahirap, madali pala. Madali lang. The greatest lie na pwede nating tanggapin is yung lie na sinasabi natin sa ating sarili. Ganda naman. And then nabasa ko lang, the greatest lie we can give ourselves is yung mismo
pinang-uuto na. Oo, akala ko imposible yun nung bata ako. Nung bata ako, akala ko parang, ba't pa malulukoy ko yung sarili ko? Pala, merong mga subtle way tayo na ginagawa. Sa psychology to na parang pinaniniwala mo yung sarili mo. Ginagaslight mo yung sarili mo. Oo, pinaniniwala mo. Dahil ayaw mo maramdaman yung katotohanan. So parang gagawa ka ng new reality mo. Parang ganun Instead so dito, nabubuhay ngayon ako dito sa reality ko. Yes, instead of facing the truth and the fact. Kaya talagang maganda yung nasasapakan ng katotohanan minsan Kaya pala nasasampal ng katotohanan yung term. Kasi pag sinampal ka, magigising ka may naalala ko kagabi, no? May pinapanood reels, parang merong, hindi man debate, pero parang question and answer na isang Christian na against abortion. Tapos, basta parang ganun Tapos yung isa naman, yung parang LGBTQIA, parang ally siya. Parang ally. Parang friend siya ng mga, yun yung A sa LGBTQIA, ally, friends. Mga straight sila, pero they're friends with. Ngayon, parang pinapoint out nila na hindi pwede na yung mga religion is loving. And part ng pagiging loving is, ang tawag dito, you don't disrespect tsaka hurt. Sabi ng ganon is, kunwari, merong kang kapatid, bunso, or whatever, bata, tas nag-effort talaga siya na magsuot ng costume, pero pangit. Sasabihin mo bang, sabihin ba pangit? Sabi niya, sabi nun kausap niya, have you ever lied or gaano ka kadalas nagsisinungaling? Sabi niya, sometimes kung kinakailangan na parang ang point niya magsinungaling, parang casual lang na sinagot na ganun. Okay. So, kung ako yun nasa kalagayan mo, sasabihin ko dun sa kapatid ko na in a loving way na may mga possible na thinking yung mga tao pag nakita ka nila na ganito yung reaction just sa outfit mo na yan. And you have to accept that. And sometimes by telling the truth is medyo masasaktan ka, pero I am loving enough to tell you and to warn you na ganito yung possible na magiging reaction ng mga tao. So yun ang love. Hindi, yung mga tao kasi ang ewan na ngayon Parang gumawa na sila ng sarili nilang definition ng loving. Parang tolerating na nga ang dating So parang subjective na nga Saka kung sa akin tinanong yun, di ba pwede yung mga religion, di ba yung loving, acceptance. Lagi kong pinapa-define mo na sa mga tao. Kung abortion yung topic, di ba dapat loving tayo dun sa bata na ipapa-abort? May kausap nga rin siya na babae na gano'n na hanggat di pa daw pinapanganak yun, hindi pa daw yun baby. And sabing gano'n, ano tawag dun sa yung inaalam yung gender, di ba baby shower ang tawag dun, hindi pa naman daw lumalabas. Tapos, ang point nun is, bakit nagse-cesarean section? Di ba dahil gusto mabuhay yung baby, kang ganun. At much safer daw ang C-section or cesarean section kaysa sa abortion. Basta may mga sinabi siyang... Sumobra naman ang wokeness nun, Bakit ganun? Buti sa Pilipinas, hindi pa ganun ka-acceptable to, no? But it is already starting to. Kasi nga, yung sa LGBTQIA, may pride. Nakita mo, pati itong sa Freedom Park ba or sa Plaza Lucero, yung merong drug, drug. Siguro, kung ako, kunyari sa gender and development, siguro ang magandang gawin na program, hindi siguro ako magpo-propose ng drug. Ang ipopropose ko, seminar sa mga tulad ng mga abused women, mga ganun, sino dapat lapitan, yung mga marginalized na, kahit LGBT na na-abuse. Yeah. Yun din point ko Kung, mga inequality, mga stereotyping, kung mga ganyan na about rights talaga. Yan. Sabi ko, pagtatanggol ko ako Pero pagdating na ako sa mga spiritual na bagay, as much as you want us to respect you, you also respect yung tinatayuan na. And that is one point of saying na we respect each other. Tsaka, may kausap ako minsan do you feel disrespected ba? Do you feel na nabubuli ka ba dito? Discriminate? Hindi naman. Bakit parang ang reaction mo lagi is parang lagi kayong victim?
nagbigay pa ako ng example sa school na yung isang co-teacher namin na bading, siya pa nga yung ma-side comment, tsaka mapang-asar, siya pa nga yung nambubuli. No? Tapos sasabihin, discriminated. It might be true na discriminated siya noong kabataan niya or discriminated siya noong ibang time. However, any reality ngayon. So sabi ko, you should act in reality na hindi ka laging victim ng circumstances. Minsan, ikaw yung perpetrator. Minsan, ikaw pa nga yung perpetrator. So, kumbaga, nabasa ko sa isang section, ano ba ang pinaglalaban? Rights? O gusto pang mas maging special yung treatment? So parang doon na kasi nag-blur Kaya ang tanong ko, bakit may Women's Month? Buong month. Tapos merong Pride Month, buong month. Pero walang Men's Month. Wala. Ngayon sabi nila, hindi kasi ganito, ganyan. Ang problem kasi is... Wala kasi tayong pake. Yun naman talaga Ala naman talaga yung kahit pake. Men's Month. Ala lang. Pake. Tapos yung merong may documentary nun nagpanggap na lalaki isang babae. Ay, nagpakamatay. Nagpakamatay. Yung halfway pa lang gusto niya na mag-quit Doon yung na-realize na mas grabe unreported yung discrimination at saka yung tawag dito yung battle sa emotions ng isang actually lalaki. Yan yung isang yan yung bakit daw kasi walang mga batas tungkol sa VAUSI, violence against women. Bakit wala sa men? Ang sabi naman nila, hindi covered din yung men. Pero why do you make men feel na wala? So there is something wrong. Ibig sabihin doon sa pagpapa-aware na bakit hindi aware yung mga yun. Hindi, ang sagot diyan kasi is most ng mga nagrereklamo is yung women. So ang batas is binabalangkas lang siya depende sa dami ng reklamo. Yung kung alarming. Ngayon, we as men, kung gusto ko lang i-generalize, mostly hindi tayo nagrereklamo. At hindi tayo nagre-report. Kaya nga, yung sa mga sexual case... Parang we shake it off. Kaya sa sexual cases ng lalaki, underreported yun. Underreported. It is because nga yung social stigma. Yun din. Ako na lalaki yung na-abuse, parang hina mo na. Saka, di ba, sinabi ko lang din, sa opisina, hindi ayaw nila ako maging God, vocal, dahil lalaki ako. You see, that's a discrimination. Yun yung isang doon. That's a discrimination. Kaya nga, sinasabi ko, pinaglaban nyo, gawin nyo. Taste your own medicine. Parang both ways siya. No? Yun yung... Pero yun nga, so, kung sa gender and development, yun, yung mga gusto kong ipaprograma, yung awareness sa mga violence, saan nagsusumbong, gender-based violence, yung mga catcalling, yung 11313, gano'n. Tsaka, kunwari sa school, wala ka, halos zero or halos wala ka na makikita na bigla-bigla lang kabud-kabud na may bading tapos o kaya tomboy tas lolokohin. Parang bihira na lang na, yung sa sa klase wala na akong ganun na napaka-accepting ng tao. Ko lang, masingit ko lang. So, lately sa opisina, merong alingaw-ngaw na merong na habla. Okay. Ng bawal bastos law. Okay. Alam mo naman yun no? Familiar ko. Kakamali, 11313. So, yung kasing ang bawal bastos law ay bawal mangbastos. Yes. Bawal manipol, catcall. Bawal ka magbigay ng mga sexual innuendo or remarks sa isang tao. Okay. Ganon, ganyan. Now, the problem dito sa batas, which is attorney ang nagsabi sa akin, hindi sa akin galing, which attorney. Problema sa batas na to is lahat na lang pwede mong gawing mali siya. Kasi kahit wala kang gustong iparating na masama, pero yung tao na pinatutunguhan ay merong mali siya, pwede niya yung gawing grounds para kay habla. So kunyari, meron ko sinabi na hindi naman sexually sa'yo, pero para sa kanya, sexual, subjective lang. So, depende sa kanya kung ma-offend siya, magre-reklamo siya. So, depende sa kung na-offend ka. So, parang wala siyang ang basihan na lang yung offense. Yun, yung kung nasaktan ako, yun, at meron ngang nasampulan. Okay. So, yun yung alingaw-ngaw dun sa opisina namin.
your emotions and feelings are valid but they do not justify wrong behavior. And sometimes kung sabi ko sa mga estudyante, sometimes kung na-judge ka because of talaga naman na mayroong sinfulness sa buhay mo, tanggapin mo. I'm not saying na tama na mang-judge ka na thoughtlessly ng kapwa. I am saying na yaan yung mga norms or yan yung tinatawag natin na deterrent ng society natin na para yung buhay mo talaga is ingatan mo. Ulitin ko, hindi ko sinasabi na deterrents are right. Ang sasabi ko lang is para mahiya ka bago ka gumawa ng ganun. Pinag-aaralan namin yun sa social work na yun talaga yung ng society para talaga yung norm is ma-maintain. Kasi kaya nga nagkaroon ng chismis para kasi may mali kang nagawa na hindi conformed dun sa norm. And that is the secular way. Secular way yun. Way pa lang kasi kunwari, hindi ka naman Christian, hindi ka naniniwala kay God or wala si God sa buhay mo. Yun ang consequence mo. Chismis. Kumbaga, skandalo. Kasi kung born again Christian ka or talagang totoo si God sa buhay mo, may may guilt Kumbaga, pag nagawa mo yung kasalanan yun, meron kang guilt conscience stricken ka Hindi ka perfect. Pero kapag nagkasala ka, may something wrong. Kunwari, hindi mo alam na wrong yun or alam mo sigurong wrong yun tapos mainis ka pag na-chismis ka or na part yun ulitin ko, I'm not saying that is right yung chismis pero yun yung secular deterrent. Kumbaga asahan mo? Ano yung asahan mo na para bang papalakpa ka pa nila. Nakakatakot yung aware sila, open secret yung kasalanan mo tapos ikaw naman parang feeling mali wag naman ganun, malinis. Okay. Wag nang ganun. Alright. Okay, 23 to 24. 23. Kaya sana nga, mapapunta ko na siya sa inyo pag nalaman ko na kung anong mangyayari sa akin. Okay. At tiwala ako sa Panginoon na makakapunta rin ako dyan soon. Okay. 24 lang. 23, 24. Okay, so, nilinaw dito ni Paul na pinadadala niya si Timothy. Okay? Pero, hindi niya pinadadala si Timothy as an excuse na ayaw niyang pumunta. Kung lolobin nga ni Lord, okay, siya mismo gusto niyang pumunta. Si Paul mismo, gusto niyang puntahan yung Philippians. Nakakulong ba siya dito? Yes. Actually, hindi lang sa Ephesians din ata, tsaka Colossians, basta yung tatlong nakakulong siya. So, parang ang point niya dito is, kung talagang pwede lang na siya yung mismo yung pumunta, siya talaga yung pupunta. But however, due to that circumstance, si Timothy yung kanyang pinadala. So, ibig sabihin, hindi nagpapalusot si Paul dito na kaya si Timothy yung padadala niya kasi tinatamad siya or for whatever reason. Hindi. Yung circumstances ay hindi siya inalaw na siya yung makapunta. Okay, 25 to 26. Iniisip kong kailangan kong papuntahin si Epaphroditus. Okay. Yan sa inyo. Kapatid natin siya. At kasama ko siyang nag-serve at nakipaglaban para sa magandang balita. At naging messenger niyo siya para tulungan ako. Gustong-gusto na niyang makita kayong lahat. Nag-alala nga siya kasi nabalitaan yung nagkasakit siya. Ayun lang. Okay. 26, no? Si Epaphroditus kasi, yan yung messenger ni Paul. Okay? So, kung papadala niya yung letter, yun yung pinapadala niya. Pag naman ko-collect ng offering itong si Paul sa mga taga-Philippians para kunin ko ano man yung maitutulong nila para kay Paul, siya din yung nagdadala. Si Epaphroditus. Ngayon, si Epaphroditus ay binigyan ng tatlong term dito as a special relationship with the brethren. Una, he's a brother. Okay. So, ibig sabihin, of same faith. Okay, next. Worker. Ibig sabihin, ginagawa niya talaga yung trabaho niya. And last, soldier. So, ibig sabihin, nagmi-minister din siya ng word ni God. So, meaning to say... Hindi siya literal na sundalo. Oo. So, hindi siya literal na sundalo. Kumbaga, ano lang siya. Ay sundalo ni Kristo. Kumbaga, disciple siya ni God. In short. So, kumbaga, nag-minister talaga din si Epaphroditus sa mga Philippians. Ngayon, kaya nga lang, dahil kilala na siya ng mga Philippians, noon narinig na nagkasakit siya, so parang medyo nag-worry
itong mga taga-Philippi. At dahil doon, nag-worry din siya. Na Hindi. nag-worry sila. Kaya si Paul, sinulat na niya sa letter niya na okay si Epaphroditus. Actually, i-explain niya dito. Genuine yung nila, no, concern. I-explain naman niya dito sa 27. Sige, basahin natin 27. Right. Nagkasakit nga siya. Muntik pa siyang mamatay. Pero naawa ang Diyos sa kanya at hindi lang sa kanya, sa akin din. Kasi kung namatay siya, sobrang lungkot na nun para sa akin. Okay. Ngayon, sa tingin ko, and ganito rin na may stand nitong material natin, hindi naman siya parang miraculous healing eh. Parang, kumbaga is, gumaling siya. Okay, inalaw ni God Hindi inalaw na mamatay siya. Hindi inalaw ni God na matay siya. Hindi siya yung parang dramatical na merong matinding healing na nangyari. Okay, ganun yung point dito. Hindi naman siya miraculous healing. Pero, kumbaga, si Paul, nirecognize pa rin niya, even yung mga small things na yun, na hand of mercy ni God. Kailangan natin makita na hindi man ganun sabihin natin, extravagant yung display ng miracle ni God. That doesn't mean na hindi yun mercy ni God. So, lahat ng mabubuting bagay na ibinubuhos ni God sa atin is His grace and mercy. Sana ma-recognize natin as such. And bakit sinabi ni Paul na lest I should have sorrow upon sorrow? Nung nagkasakit na nga si Epaphroditus, nalungkot siya eh. Kung natuluyan pa mamatay, parang mas masakit para kay Paul. So, parang hindi naman pala manhid. Tsaka si God, hindi mamatay. Si God, hindi naman yan parang nananagad na, ito na nga, nasaktan ka na nga, ito pa uli. Parang nananagad yung Diyos. Hindi naman siya ganun. Alam niya na yung frame natin is frail. Ibig sabihin, marupok lang yung capacity talaga ng heart natin. Kasi tao tayo. Alikabok tayo, alabok. So, kumbaga, yung nag-hold lang ng heart talaga natin is God. So, alam niya yung weakness, alam niya yung capacity ng ating puso tsaka ng ating mind to handle yung mga ganitong problems and sorrow. So, in short, praise God. Hindi inalaw ni God si Paul na magkaroon ng sorrow upon sorrow. Inalaw niya na si Epaphroditus ay gumaling. Ang ganda, no? Hindi siya charismatic no? Hindi. Si Paul. Tsaka, si God kasi, meron siyang attribute na hindi ganong familiar yung iba. Pero siguro after nito, familiar na sila. Yung sovereignty ni God, na He is in full control sa lahat ng bagay. Though hindi si God ang nagkokos na mangyari lagi yung bagay na yun, pero sure tayo na lahat ng nangyayari, inalaw niya. Yun yung kailangan nating maintindihan. Yung passive will, parang gano'n. Yeah, okay. Diba? Permissive will. Permissive. Okay. Kasi pinaikot ng Diyos yung mundo. Hindi naman niya lagi inuutos na umikot ka. Tapos bukas, umikot ka. Hindi naman. Hindi naman siya ganun. Umikot na siya eh. Tsaka yung free will, andun pa rin talaga sa tao. At may mga real consequences, yung mga wrong decisions and choices natin sa buhay. Hindi natin sa Diyos yun. So, kumbaga, hindi tayo puppet. Hindi tayo puppet na, sabi mo, ganito, in full control ka, bakit tinayaan mo na? Hindi kasi niya tayo ginawang maganda sinabi ni puppet. Zach Ponin. Okay. Na kakaiba tayo, kaya tayo son of God na son and daughters. Okay. Sons and daughters of Okay. God. Kasi, ginawa tayo na kawangis ng Diyos. Kasi, saka may free will tayo. Di ba? Yes. Yung nga daw, yung mundo, sinabi niya na umikot. Sinabi niya yung mga halaman na tumubo. Yung tao, may free will. May free will. Sabi niya sumunod, ayoko. Sabihin, may free will. Kaya meron tayong chance to be sons and daughters. Dahil doon. Yes. So, kailangan aware tayo doon na hindi kasi minsan sasabi natin, sinusubok ako ng Diyos. Si God, hindi siya nang-tempt. Okay? Subok ng buhay. Okay? Hindi nang-tempt si God. So, kumbaga, doon pa lang, alam na natin kung yung isang bagay ay galing kay Lord o hindi naman talaga galing kay Lord. Hindi, minsan kasi lang yan eh. Ito madalas naman namin nasasabi dito, pero kung first time nyo, may mga paghihirap tayo sa buhay na halo ng langit. At dala ng sarili nating pagkakamali at pagkakasala. Hindi yan pagsubok ng Diyos. Minsan, ikaw ang nagdala sa'yo dyan eh. Diba?
Buntot mo, hila mo. Naalala ko si Papa. Kanya, ang tagal naman ng parusa ng Diyos sa akin. Parang point niya is, ang tagal naman niyang mamatay. Ilang buwan yun bago siya namatay. Sabi ko ganun, Pa, huwag mo sinasabi yan. Siguro may may something na guilt siya. Hindi, tsaka nahihirapan na siya. Sabi ko, Pa, huwag mo sinasabi yan. In the first place, ikaw ang nagdala sa sarili mo sa sitwasyon na yan. So baga, wag mong i-ano sa Diyos na parang sa Diyos ka pa nagagalit na. Maganda. Ito magandang i-apply yan sa buhay. Iinom ka ng alak. Di ba? Maglalango ka sa alak. Magkanda suka ka. O tapos pag nagkasakit ka, pinabayaan ako ng Diyos. Di ba? Kaya nga, ikaw ang uminom nun. Yun nga yung point. Tapos, merong nagko-collect ng pera, tulong. Anong masamang tumulong? Kaya nga lang, lately, para bang hesitant akong tumulong. Kunwari, ang reason sa school. Ang reason, halimbawa, kasi hindi ko rin nalaman kung ano talaga yung reason kung ba't kumakatok ng tulong yung namin. Sa mga ganito ang puso. Basta ang tanong ko lang is, baka naman po meron dyan na aksidente dahil lasing. Gets mo? Yung parang hihingi ng tulong, pero kaya na-aksidente kasi nakainom. Gets mo yung point nun? Parang, tapos kapos sila. Tapos parang ang sarap tumulong dun sa tao na may sakit talaga. Talagang may sa buhay, merong kapansanan. Pero yung kunwari, hihingi ng tulong kasi na-aksidente dahil lasing. Parang, dahil kasalanan niya. Diba? Parang ang anong tumulong, tapos sabihin ko na hindi tinulungan, bahala si Lord sa inyo, ganyan. Hindi Hindi yun pagsubok ni Lord Consequence kasi yun, no? Nung kasalanan. Tayo kasi ang dali-dali nating mag-attribute na, pagsubok to kay Lord. Pero pag sa iba nangyari, parusa ni Lord. Oo, ganun. Dapat, palo ng Diyos siya. Dapat reflect din tayo. Naalala ko na naman yung sunod-sunod na may nangyari sa akin na parang kaiwanan. Yun talaga una kong tinanong. Mga Mr. Bean sa buhay. Mr. Bean. Ewan ko. Pero ang una ko talagang tinanong is, hindi yung yung Lord, sinusubok mo ba ako? Hindi ganun una kong tanong. Ang una kong tanong is, Lord, ano yung ginawa kong mali? Kasi, yun naman talaga. Hindi maganda yan. Meron kang self-awareness. Ngayon, kung hindi mali, ano Lord yung gusto mong ituro sa akin sa mga bagay na to? Ayun. So, kumbaga, be honest enough na minsan, nagkakamali ka naman talaga, nagkakasala. Pero wag mong itago yung sarili mo doon. Kumbaga, mag-repent ka. Umasa ka sa Diyos na baka sakali ka. Magbaka sakali ka na, Lord, one day, even yung mga desire mo na magawa o hindi magawa yung mga bagay na yun, is alisin ni Lord. Diba? Yung totally na magkaroon ka ng freedom sa bagay na yun. But as for now, discipline mo yung sarili mo na ma-overcome yung bagay na yun. So, kumbaga is, tanggapin mo na minsan may mga consequence talaga yung kasalanan. May mga consequence talaga yung maling decision sa buhay. Baka kasi minsan tinatabunan na. Next. 28 to 30. Dapat talaga ma-realize yun Kaya ngayon, mas lalo ko pang gustong papuntahin sa inyo si Epaphroditus. Para sumaya kayo. Kasi makikita nyo siya ulit. At para hindi na rin ako malungkot. Kaya masaya nyo siyang i-welcome bilang lingkod ng Panginoon at respeto nyo ang mga kagaya niya kasi tinaya niya ang buhay niya at halos mamatay siya sa pagsiserve kay Christ para makumpleto niya ang pagtulong nyo sa akin. Okay. So, kumbaga, yung maganda nangyari dito, si Paul gusto niyang ipadala uli si Epaphroditus sa kanila. Why? Para ma-comfort sila na, okay na talaga siya. Huwag na kayong mag-alala. Andiyan na siya. And also, si Epaphroditus is ginamit para yung part na hindi magawa noong mga Philippians, siya na yung mag-extend. Kasi siya yung nagpapadala kay Paul ng mga offering
O yun. So sa imbes na yung Philippians na yung magdala, at least andun si Epaphroditus. So maasahan talaga. Si Epaphroditus in return naman is a very reliable brethren. Sabi nga dito, hindi niya ni-regard or pinreserve yung sarili niyang buhay for the kingdom of God and for the furtherance ng gospel ni God. So ang point dito is parang nag-uusap si Paul tsaka yung isang kaibigan niya about sa common friend nila na hindi, okay lang siya papadala. So, pinapa-aware niya yung Philippians na huwag na kayo mag-worry. Okay? Siya mismo yung pupunta sa inyo para mawala yun. Kasi sa totoo lang, may mga pagkakataon na parang hirap hindi mag-worry. Di ba? Ano yung turo sa atin? Do not be anxious of anything. But in everything, with prayer, supplication, let your thoughts be known to God. Kumbaga may mga sitwasyon na parang ka-worry-worry naman. Oo. Ganun, ano. Oo. Kung kunyari, nagkasakit ka, may gastos, bigla aksidente, gano'n. Oo. Minsan nag-worry ka. Sa makukunin yung panggastos. Kaya nga yung iba, sa imbis na hindi naman dapat namatay sa ganung bagay, namatay kasi nga walang pera. Pero tandaan natin na kung tayo is nag-o-obey kay God, andun lagi yung provision. Unless na, kumbaga, yung pagkakataon niya would end to death, that would be glorifying to Him. Yun. Maluwag ka rin tanggapin yun. Oo. Pero tingin ko duty talaga natin yun eh. Yun. May duty tayo na, syempre, mag-iingat para di tayo ma-aksidente. Wisdom naman kasi yun. May duty rin tayo na mag-ipon para kapag na may ospital ka, wag naman sana. Meron kang bubunutin. Yes. Isa siyang, high spirituality yun eh. Hindi siya parang hindi siya malayo sa Christianity. Dapat talaga ganun eh. Hindi yung ang galing mo sa verse eh. Tapos kumbaga responsible tayo. Kumbaga hindi tayo pabaya sa ating buhay. Saka parang nakaka-off yung hindi naman sorry, nakaka-off kasi yung tama yung sabi mo. Yung kasalanan ng tao tapos kakatok nga sa ginantoong puso mo. Ipapa-Gcash siya. Wag naman ka kung ganun. Kasi para bang kung hindi ginawa yung bagay niya, wala naman din talaga ma-aksidente. Diba? Yun. So, kumbaga, maging lesson. Tigas ng ulo. Tapos hingi ng tulong. Siyempre, nakakaawa naman. So, lang. Kumbaga, ang tinignan ko na lang mercy ni God. Nisip ko na lang, may mga pagkakataon na nagkakasala ako. But then, in-extend pa rin ni God yung kanyang mercy. Yun na lang tinignan ko. Minsan kasi scam na rin. Parang nakakadala na. Nakakadala. May nakita pa ako video na yung parang may tungkod. Tapos after nung end ng day, at the end of the day, biglang tumuwid yung... Oo. Yung nakukuya-kuya-kuy pa. Oo. So, parang nakakadala. Ayun. Kaya hindi ako nagbibigay ng pera sa anti-mendicancy na rin. Sa din, sa mga bata. Oo. Kunyari ba, pag kumakain kami sa Freedom, o kaya sa mga ibang, nito lang, parang may nambuburaot ng mga bata. Nang hihingi ng mga pera, gano'n. Pagkain na lang. Hindi, sabi ko, sumama kayo kako sa akin. Oo, may mag-aalaga kako sa inyo. Taga DSWD ako. Ayaw naman nila. Pagpapakain kayo doon, libre bahay, di ba? May mag-aalaga sa inyo, libre check. Ayaw pa ba nila? Alam ko kayo alis ha? Sabi ko. Alis naman. Tawagin niyo pa iba. Minsan kasi deceive sila noong madalian lang na reward eh. Saka sabi nila yung iba daw dun sa syndicate. Totoo naman din. May mga ganon. Kaya... Pero may nakita kong ganun. Bata siya, tapos namalimos. Tapos pinibigay nga niya dun sa... Ewan ko, nanay ba niya yun? Okay. Kailan discerning tayo siguro yun, parang yun yung nakikita nilang hanap buhay. Yun sa kanila hanap buhay. Kaya sa totoo lang, hindi sila educated sa gano'n. Mindset ang dapat baguhin. Ang hirap baguhin ng behavior ng tao. Pero hindi natin binigyan. Kahit anong therapy din yan eh. Oo. Kung mayroong magbibigay, tas hindi magbabago yung mindset nila. Maganda dyan, sir. Kasi yan yung isang tanong sa exam namin. Ang essay eh. Ang tanong is, anong behavioral approach ang gagamitin mo sa isang street children na gustong makawala sa ganong klaseng buhay?
So, marami kasing mga ways eh. Wow. So, ang sinagot ko is social learning theory. Okay. Ang theory na yon is kailangan nagagaya niya yung behavior nung nasa paligid niya. Okay. Kasi kako, kung yung isang theory ang gagamitin natin, which is, hindi ko na i-discuss, kahit na anong bawal mo dito, di ba, yung conditioning na tinatawag, yung gagawat sa mga aso, gano'n. Nandun din naman siya sa community na gano'n ang ginagawa. Hirap yun. Mahirapan siya magbago. Okay. Diyan pumapasok yung it takes a community to raise a child or it takes a village to raise a child. Totoo naman kasi. Kaya nga, kunwari, sa mga African countries yung minsan, gusto nung ibang mamagulang na ang magsasabi na mali yung ginagawa ng anak nila, ibang tao. Para bang kumbaga, hindi lang ako nagsasabi sa'yo na mali ka. Uy, dati sa Pilipinas ganyan na. Di ba? Ngayon kasi, woke. Totoo. Di ba, sino bang magulang mo? Tapos pag pinuntahan ka dito, paputay ka etong anak mo, ganito, ganyan. Totoo ba yun? Papaluin ngayon ako. Di ba? Ngayon hindi. Hindi, woke na Huwag mong pakialaman kung paano ko didisiplina anak ko. Ganun na ilinyahan Saka dati sa school, di ba? Parang pag pinagalitan ka ng teacher mo, tapos nalaman na mo, tama lang po yan. Sige po, paluin nyo po. Kaya ngayon, kunwari sa eskwelahan. Wala na akong kakampi. Ikaw mo naman. Kaya sa eskwelahan, kung alam namin na wala special needs or condition yung anak ng teacher, nasabi ko talaga, ma'am, pasensya na kung minsan pagsasabihan ko yung anak mo, ayoko kasi na binabastos ka ng anak mo Ay, sir, okay lang, tama lang yun para ma-realize niya na Maganda yun. Ayoko kasi yung, kunwari, nandun, spoiled, nandun yung magulang, tapos binabastos. Nagsasalta talaga ako minsan. Pakilamero na ako kung pakilamero. Pero kunwari, talagang binabastos yung magulang, nasalta ako, ba't ka ako ginaganyan mo yung magulang mo? Ha? Ba't ginaganyan mo ako yung magulang mo? Tapos matatakot na. Ay, sinabi. Wala. Sabing ganon. Pag hindi talaga tumigil yan, papaluin ko talaga yan, sir. Ganyan, ganon. So, agree naman. Kaya ka, minsan yung mga bata doon pag hindi binabawal yung magulang, may pa-joke ako minsan Pero alam nila na half-mention joke ko. Pag di kayo nag-behave, isasako ko kayo. Kasama yung magulang nyo. Kasi may mga magulang na hindi nagbabawal. Actually, hindi naman nakakainis yung magululay bata Mas naiinis ako, kunwari, nagguguloy bata, ando'y magulang, walang ginagawa. Iyon ang... Kasi parang, kaya ganito ang bata dahil dito Yes, yun yung trigger. I don't buy yung mga woke, ek. So, sasabihin naman sa akin, ang gusto mo yung mga traumatic. May mga hindi naman kailangan mauwi sa traumatic, pero masakit. Yung masakit enough na matandaan niya, but not necessarily traumatic. Yung trauma, totoo naman kasi yan. Okay, totoo naman may mga trauma. Pero kumbaga is, kailangan is maingat ka. May proper balance ka. May proper balance ka na hindi naman pwede na hindi ka rin namamalo. Sometimes, kailangan mo ring mamalo. Kailangan rin niyang ma-dissatisfied minsan. Kailangan din niyang ma-disappoint minsan. Yun. Practice yun Na gano'n. Sabi ko, wag mong i-shield yung tao sa disappointments. Alam mo, parang meron ako nadinig na, which is parang medyo agree ako, na yung mga bata na nireregaluhan ng mga aso. Kasi ang aso mabilis mamatay kaysa sa tao. Okay. So kapag namatay yon, meron silang ma-experience na grief. Diba parang? Tapos yung pag-alaga din kasi ng hayop. Parang practice yun na practice mamatay, yun. Ito ang mararamdaman mo. Hindi ka bigla. Wag nyo daw silang i-shield minsan sa mga ganong emotions. Sinabi yan ni Balagtas. Okay. Diba? Na ang bata ay wag mong, basta ganun yung thought. Huwag mong sanayin sa layaw. Parang ganun. Kasi minsan, sa sobrang mapagmahal natin, gano'n kasi linyahan lalo na pag nanay, hindi na nakikita na bias sila. Ngayon, syempre sabihin, bias nga ba? O talagang mahal ko lang yung anak ko? Uwi pa rin tayo sa tanong na, ano ba yung definition mo uli ng pagmamahal? Kaya daw, surgeon sa parenting, is merong isang disciplinarian. Ano yan? Hayop. Insekto lang. Insekto. Okay.
May Ngayon. isang disciplinarian daw. Mm. Kasi yung isa, ang tendency is may spoil. Pero may isa, ayan na yung daddy nyo. Ah. Titigil. Sa inyo, sinong disciplinarian? Saan pa? Sa school ba? Sa magulang mo. Sino yung parang... Siyempre, dahil madalas kong kasama si mama. Si mama. Pero pag nagalit si papa, ibang usapan yun. Both silang nagdidisiplina. Pero si mama kasi, mama mo, parang sobrang dalas, parang naggasgas na. Pero, mas close kami nanay ko kahit na ano. Pero ako naman, napatunayan ko yun eh. Nung nag-Canada na si mama, ang kasama ko lagi si papa, mas close kami nung tatay ko. Kumbaga, doon ko napatunayan na not necessarily naman na may favorite. Hindi eh. Ibig sabihin, kung yung kanino lang... Yes, ganun lang. Kung kanino ako mas nakapag-spend ng time, for that being or moment, yun yung ka-close ko. Pero not necessarily na pipiliin na, hindi, nanay, hindi, tatay. So, ibig sabihin, natuturuan mo yung sarili mo to appreciate your parents. Yun, ganun sana. And, syempre, dumating din naman yung time na, kunwari, nakakaintindi ka na, tapos pinapalo ka pa. Hindi ko makalimutan yung sinabi ko na, parang first year college ata ako nung pinalo ko. Or first year college. Sabi ko, nagulat ako. Alam ma, pwede mo naman na akong pagsabihan. Binata ka. Dati 16 or 17. Sabi ko, ma, pwede mo na akong pagsabihan. Di mo na kailangang paluin. And that is the last time na pinalo ako. So kapag mali ako, sinasabi na lang niya. Kasi naintindihan mo na eh. Kasi nung time na yon, mali talaga yung kapatid ko. Pero ang hirap siguro nun, ano, kunyari magulang ka. Kasi nasanay ka na baby. Parang kailan ako magbabawas ng palo. Siguro yun. Ano. And to be fair, kala nga nila is spoiled ako. Or siguro is hindi ko nakita yung side na yon. Sa amin tatlo kasi ako'y laging na-hospital tsaka yung may sakit. Ito ba? Lagi ako nako-confine sa hospital. Nagka-bronchitis ako, na-dengue ko, di ba? Tapos 2 beses pa. O yun. Tapos ano pa ba yun? Yung inoperahan ako dito sa tenga. Maraming cases na ganun. Na sakitin. Tapos yung lumabo yung mata ko, kaya madidehydrate ako. So, kumbaga, nasanay na rin ako na yung malalaking karayom tinutusok sa akin. So, parang ang tingin nila is spoiled ako. Ang tagal ko nasundan, 8 years. O kaya naranasan ko rin maging bunso. And then that comes a time na hindi pinag-agalitan din naman ako. Ganun. Siguro is pinakamagandang lente kung spoiled ka ba or hindi ikaw tsaka yung nanay mo. Ibang tao. Kasi sila yun nakakita eh. Now, if they say na ganun, ikaw naman, try to adjust and consider na. Pwede mo siyang isipin na may truth ba dito? Yes. Lalo na kung yung nagsasabi, brethren, o kaya talagang family friend. Consider mo yung... masyadong balat si Buyes. Yan. Yun lang. Bago mo i-end, shout out nga po pala kay Sir RC kasi sabi guys, shout out ko din siya. Sige. God bless. Yo. Okay. Bye-bye.